Ako si Maria at ito ang aking kwento. Malakas ang pagkabog ng dibdib ni Demi habang naroon siya sa restroom sa ground floor ng ospital. Hawak niya sa isang kamay ang pregnancy test na agad niyang binili kanina na bumuti ang kanyang pakiramdam. Hinihintay ng dalaga na matapos ang 3 minuto na gaya ng nasa instruction ng kit. 3 minuto lang, subalit pakiramdam ni Demi ay ang 3 minutong yon ay katumbas na ng habang buhay na paghihintay. Ilang sandali pa, tumunog ang timer niya. Maingat na sinilit ni Demi ang stick na nakalagay sa counter ng CR upang lalo lang panlamigan ng makitang nakabakas doon ang 2 pulang linya. Kumpirmado, buntis siya. Ang kanyang madalas na pagkaliyo, ang kanyang pagiging antukin, maging ang kanyang pagiging pihikan sa pagkain, lahat ng yon ay sintomas ng pagdadalang tao niya. Subalit bakit hindi man lang niya naisip yon? Halos 3 linggo na rin siyang delayed. She could have known. She could have a baby. She and Max are having a baby. Napasinghap siya, natutop ang bibig. Imbis na saya ang kanyang maramdaman, takot at pag-aalala ang biglang lumukob kay Demi sa mga oras na yon. Komplikado pa ang sitwasyon nila ni Max. Ang ngayon lang ang napag-usapan nila, hindi kasama ang hinaharap at lalong hindi kasama ang pagkakaroon nila ng anak. But you keep having unprotected. This is the consequence. Anang isang bahagi ng isip ng dalaga. Kumuyom na ang kanyang mga kamay. Nagpigil ng luha. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa iba't ibang klase ng emosyon na sa mga oras na yon ang sabay-sabay na umaalipin sa kanya. Marahang ipinilig ng dalaga ang kanyang ulo. Hindi muna siya dapat magpadala sa kung ano-anong isipin o emosyon. Kailangan niyang bumalik sa ICU upang bantayan si Doña Criselda. Max entrusted his grandmother to her. Kailangan niyang tuparin iyon bago niya sabihin kay Max ang kanyang kalagayan. Nagbuga ng hininga si Demi. Sandaling nagpakalma bago muling tinitigan ng test stick. Wala sa sarili siyang napahawak sa impis pa niyang tiyan. A warm fuzzy feeling suddenly washed over her at the thought that she's carrying Max's baby. The Guerrero heir Doña Criselda had always wanted. Napaluha na si Demi. Napuno na ng kasiyahan ang dibdib. Kung may malay lang si Lola, sigurado siya ang unang matutuwa. Bulong ng dalaga, masuyong hinaplos ang kanyang tiyan. Sandali pang nanatili si Demi sa loob ng CR hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya, si Christoph ang tumatawag sa kanya. Agad niyang sinagot ang tawag. Demi, nasan ka? Anang doktor sa kabilang linya. Christoph? Bakit? May nangyari ba kay Lola? Anang dalaga. Mabilis na tumahip ang dibdib. I don't know, wala ako sa ICU. Pero itinawag ni Angela sa akin kanina na nahilo ka raw at dinala sa nurse station. May doktor ba na tumingin sa'yo? Anong sinabi nila sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Christoph. Wala yon. Puyat lang ako. Okay naman daw ang BP ko, sabi ng nurse. Kailangan ko lang ng tulog, Christoph. Pagsisinungaling ng dalaga. Kung mayroon mang dapat na unang makaalam ng kanyang ipinagbubuntis, si Max yon. Hindi siya sigurado kung anong magiging reaksyon ni Max. Subalit, gusto pa rin ng dalaga na si Max ang una niyang pagsabihan ang kanyang kalagayan. Sigurado ka? Ayaw mo muna talaga magpatingin sa doktor? At, wag na Christoph. Putol ng dalaga sa doktor bago tuluyang umalis sa CR. Wag muna ngayon. Si Lola muna ang priority ko. Namin ni Max. Dugtong pa ni Demi habang papasok sa lift. Pinindot niya ang floor button ng ICU at agad na umusad ang lift. I know. By the way, how's Max holding up? Ani Christoph, seryoso. Kinakaya naman niya, pero alam ko pinipilit lang niya maging matatag. He's more heartbroken than I am. Umpisa ng dalaga. Pero wala ulit si Max. Pumunta ulit siya sa mga De La Rosa. Sa kabilang linya ay natigilan si Christoph. Nagsalubong ang mga kilay. Bakit daw? Hindi sinabi sa'yo? Tumawag si Doña Cora. Nawawala raw ulit si Leticia. What? Paano nangyari yun? Gayong nakita ko siyang pumasok mismo sa loob ng kondo. I don't know, Christoph. Ang sabi ni Max, ihahatid lang daw niya ng security team namin sa mga De La Rosa bago siya bumalik dito sa ospital. Ani Demi.
Saktong bumukas ulit ang lift sa third floor ng ospital at doon nakita ng dalaga ang bulto ni Christoph na naghihintay pala sa elevator. Nasa tenga pa ang cellphone nito. Sabay nilang tinapos ang tawag. Ngumiti agad ang doktor na makita siya. Nandiyan ka pala. Saan ka galing? Nito, humakbang papasok sa lift. May binili lang ako saglit. Ikaw, saan ka pupunta? Sisilipin ko lang si Lola Criselda. Pauwi na ako eh. Mamayang gabi nang balik ko. Ng doktor. Ngumiti si Demi. Tiningala ang floor counter. Namayani ang katahimikan pagkatapos. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng lift sa ICU. Malayo pa lang ay nakita na ni Demi si Max na nasa labas ng ICU unit. Nakaharap sa pinto niya, habang hawak ni Jericho at Dexter ang magkabilang braso nito. Agad na tinambol ng kaba ang dibdib ni Demi. Nagmamadaling naglakad palapit sa asawa, kasama si Christoph. Max? Alanganin niyang tawag sa asawa. Agad itong lumingon. Namumula ang mukha nito at nangingili din ng luha. Nang makita nito si Christoph na kasama niya, agad na naningkit ang mga mata nito. Where the heck have you been? I told you to stay with Lola. I told you to call me as soon as something happens. Pero anong ginawa mo? Nakipagkita ka pa sa lalaking yan. Ganito pag ginagawa mo tuwing wala ako? Kaya ba gustong-gusto mong dumito sa ospital dahil nakikipagkita ka sa kanya na palihim? Singhal ni Max sa kanya. Pilit na kumawala sa pagkakahawak ng mga tauhan. Mabuti na lang at hindi ito pinakawala ni Jericho at Dexter. Nahintatakutang napaatras si Demi. Niyakap ang sarili. Max was too angry livid. Alam ng dalaga na kapag naabot siya nito, sigurado siyang sasaktan siya nito. Hindi kami magkasama ni Demi, Max. Shut up, Montano. Alam ko nasisihan ka na nagkakaganitong buhay ko ngayon. Marahas na putol ni Max kay Christoph. Bakit di ka pa humahalakhak? I am losing everything now, Christoph. I'm going to lose everything. Kaya dapat magsaya ka na. Hindi ba itong gusto mo? Ang makita kong bumagsak gaya ng pamilya mo? Well, to hell with you. To hell with all of you. Gigil na sambit ni Max, lalong nagpumiglas. Napahikbi na si Demi. Hindi malaman kung paano aaluin ang asawa. Max, please. Shut up, you whore. Asik nito sa kanya. I gave you one thing to do, pero hindi mo pa nagawa. You are one useless witch. Lumakas ang paghikbi ni Demi. Lalong umatras sa asawa. Ilang sandali pa, lumabas na si Dr. Hidalgo sa main door ng ICU unit ng ospital kung saan naroon ang lahat at naghihintay. The doctor had a glum look on his face. Si Max ang una nitong nilapitan. Max, iho, we did all our best, but Criselda didn't make it. I'm so sorry. Panay pa rin ang hikbi ni Demi habang nakaupo siya sa waiting area ng ICU. Kanina pa siya roon. Naghihintay sa pagpayag ni Max na makapasok siya sa mismong silid ni Criselda. She wanted to grieve too. Dahil sa maikling panahon na nakilala niyang matanda, wala itong ibang ipinakita sa kanya kundi pawang kabutihan lamang. At maging siya ay nasasaktan din sa pagpanaw nito. Gusto niya ring umiyak, magdalamhati. Kaya lang, kanina pa siya pinagtatabuyan ni Max. He gave orders not to be near him, na kung maaari lang siya nitong paglahuin, marahil ay kanina pa nito ginawa. At isa yun sa lalong nagpapahirap sa kanya. Mahirap nang ang tanggapin ang pagkawala ni Criselda. Ipinagtatabuyan pa siya ng asawa. Mabilis na nagpunas ng luha si Demi nang maramdaman niya ang muling pagtulo niyon sa kanyang pisngi. Ayaw niyang sumuko. Hindi niya susukuan si Max. Magpapaliwanag siya. Makikiusap. Gagawin niya ang lahat upang magkaayos sila. Gagawin niya yun hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan. Isa pa, kailangan ni Max ng karamay ngayon. She wanted to be there for him, gaya ng mga panahong siya naman ang nangailangan ng tulong nito. Siya ang asawa ni Max. Siya dapat ang kasama nito sa lahat ng bagyo na dumaraan sa buhay nito. Kaya kahit na nasasaktan sa turing ng asawa at kanina pa sinabihan na umalis na, nanatili si Demi sa ospital. Naghihintay ng pagkakataong makapagpaliwanag siya kay Max. Ma'am, siguro dapat na po kayong umuwi. Untag ni Dexter sa asawa ng boss. Baka po kasi makita kayo ni Sir Max paglabas niya. Pagalitan na naman kayo. Kumuyom ang mga kamay ng dalaga. Mahigpit na humawak sa laylayan ng blouse. Hindi ako aalis, Dexter. Dito lang ako hanggat hindi kami nagkakausap ni Max. Ani Demi sa pinatatag na tinig. Pero ma'am,
Baka po kasi… Miss Demi? Anang pamilyar na tinig mula sa direksyon ng pinto ng ICU unit. Nag-angat ng tingin si Demi at agad bumaling sa direksyon ng pinto. Si Ella ang naroon. Bakas ang lungkot at pag-aalala sa mukha nito. Ilang sandali pa, naglakad na ito palapit sa dalaga. Ilang minuto lang matapos pumanaw ni Doña Criselda, ay dumating si Ella sa ospital. Tinawagan ito ni Jericho upang tulungan si Max sa pag-aayos ng mga kailangan para sa mga labi ng matandang Donya. Nang tuluyang makarating sa waiting area ng ICU, umupo ang assistant sa tabi ni Demi. Muling tumulo ang luha ni Demi nang humarap siya kay Ella. Kumusta si Max? Anang dalaga sa paus na tinig. Marahang umiling si Ella. He is trying to hold it all together, but he is clearly devastated. I have never seen him this broken. Baka matagalan pa bago siya makabawi sa mga pangyayari. Lalong bumigat ang dibdib ni Demi. Alam niyang kailangan siya ni Max ngayon kaya lang… Pwede ko na ba siyang makita? Kahit sandali lang. Please. Tinitigan ni Ella ang asawa ng boss. She looked frail and weak. Kung siya lang, ito ang dapat na sunod na mapatingnan sa doktor. Kaya lang, hindi niya iyon maaaring sabihin sa amo ngayon. Ayaw nitong makita ang asawa nito. Kaya nga siya lumabas sa ICU unit upang siguruhin na wala na ito sa utos na rin ng boss. Hindi pa alam ni Ella ang totoong nangyari kung bakit ganoon na lamang ang galit ng boss kay Demi. Isa lang ang malinaw, hindi na dapat manatili roon si Demi sa kahit ano pa mang dahilan. Miss Demi, sa tingin ko ay mas makabubuti kung wag muna kayong magkita ni Sir Max. He is too angry and flustered at the moment. Pero kailangan ko siyang makausap. May importante akong sasabihin sa kanya. Please, Ella. Kahit sandali lang. Kahit… Napayuko na si Demi. Lalong napaiyak nang makita ang pagtutol sa mukha ng kausap. Nalulunod ang dalaga sa labis na lungkot at pag-aalala. Umuwi ka na muna, Miss Demi. Bukas, susubukan kong tanungin si Sir Max kung pwede ka na niyang kausapin. For now, it is best that you keep your distance. Ani Ella, bago nag-angat ng tingin kay Dexter. Pakihatid na sa bahay si Miss Demi. Agad na tumango si Dexter at inalayan si Demi sa pagtayo sa bench. Wala nang nagawa pa ang dalaga, kundi ang magpatangay kay Dexter palayo. Ayaw pa niya sanang umuwi nang hindi nakakausap si Max. Subalit, tama si Ella. Mas makakabuti na umuwi na muna siya at magpahinga. Kilala niyo si Max, hindi ito mabilis magpatawad. Hindi rin mabilis mapawi ang galit. Kaya talagang mas makakabuti sa kanya at sa kanyang dinadala na umalis muna sa ospital. Pagbaba nila sa ground floor ng ospital, agad silang dumiretso sa sasakyan. Pagdating sa may gate, halos hindi mailabas ni Dexter ang sasakyan dahil sa kapal ng mga nagkukumpulang mga tao sa tapat ng ospital. Nakatenga na sila ni Dexter doon ng ilang minuto nang maisipan ng driver na kausapin ng guard. Anong meron, boss? Ani Dexter sa guard. May barilan kanina. Yung nurse dito sa ospital yung biktima. Napasinghap si Demi. Muling tinambol ng kabang dibdib. Wala sa sariling napatakip ng kanyang mga tenga ang dalaga. Ayaw na niyang makarinig pa ng anumang masasamang balita. Ang nais niya ay makauwi na lang ng matiwasay sa bahay ni Max at makapagpahinga. Pwede mo ba kaming tulungan na makaraan, boss? Tanong ulit ni Dexter sa security guard. Sige, boss. Sandali lang. Anang guard. Nagtawag pa ng ibang kasama upang mabilis na makadaan ang sasakyan. Hindi naglipat sandali. Muling umusad ang sasakyan hanggang sa tuluyan itong makalusot sa kumpul ng mga taong nakikiusyosyo. Subalit, nanatiling tahimik si Demi sa backseat. Pilit na ikinakalma ang sarili. Kulang-kulang 3 minuto ang nakalipas. Narating din nila ang bahay ni Max. Nagpasalamat si Demi kay Dexter bago pumasok sa loob ng bahay. Imbes na sa silid ni Max ay sa dati niyang silid dumiretso si Demi. Gusto niyang mapag-isa kahit saglit lang. At kung sa silid niya ng asawa tutuloy, natitiyak niyang hindi rin siya patutulugin ng kanyang mga isipin. Dahil ang lahat sa silid ni Max ay nagpapaalala lamang ng hindi nila pagkakaunawaan ng asawa sa ngayon. Marahang humiga sa kanyang kama si Demi at tumitig sa kisame. Napakaraming nangyari ng araw na yon. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na kung sakaling hindi siya umuwi kagabi,
Iba kaya ang sitwasyon niya ngayon? Bumaba ang kanyang kamay sa impis pa niyang tiyan. Muling napaluha si Demi. Anak, naririnig mo ba ako? Pasensya ka na. Hindi pa natin masasabi kay Daddy na nandyan ka na. Magulo pa kasi ang lahat ngayon. Pero susubukan ko ulit. Hindi ko susukuan ng Daddy mo. Kaya anak, kapit ka lang ha. Ngayon pa lang mahal na kita. Anang dalaga sa pagitan ng paghikbi. Dala ng pagod at sari-saring emosyon na idinulot ng araw na yon, agad na ginupo ng antok si Demi. Kasabay niyon ang muling pagdalaw ng kanyang panaginip. Muli silang paakyat ni Melissa sa palikulikong daan. Nang yukuin niya ang sarili, suot niya ang isang kwintas na ang pendant ay ang ibinigay sa kanya ng kanyang tiya Esang na may markang LDG sa likuran. Sir, handa na po kayo? Pukaw ni Ella sa boss nang makita itong nakatayo sa may glass wall panel ng penthouse nito. Hindi gaya kanina nang iwan niya ito. Nakaligo na ito at nakabihis na rin ng bagong damit. Hindi ito umuwi sa bahay nito dahil sinabi niyang pinauwi niya si Demi doon. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng assistant ang totoong dahilan sa galit ng boss kay Demi. Subalit, umaasa siyang maayos din ang mag-asawa iyon dahil kailangan ng boss ng karamay ngayon, higit kailanman. It's officially the first day without Lola Ella. I don't know how will it go. Anang binata, tinanaw ang papasikat pa lang na araw sa di kalayuan. He only had 2 hours of sleep and his body craved for rest. Subalit hindi niya magawa. Marami pa siyang aasikasuhin. Magiging maayos po ang lahat, sir. Tumawag po ang sa Memorial Gardens. Handa na raw po ang lahat doon. Marami na rin pong tumawag at nagpaabot ng pakikiramay. Nagtatanong na rin po ang mga taga-GDC kung kailan po sila pwedeng dumalaw. Sagot ni Ella. Marahang nagbuga ng hininga si Max. Sinubukang pakalmahin ang emosyon at paganahin ng kanyang lohika. He knew he must not allow his logic to falter now. Higit kailanman, dapat ngayon siya matatag dahil kailangan niyang ipaglaban ang mga bagay na para sa kanya. Subalit kahit na anong gawin ng binata, lagi lamang siyang ibinabalik ng kanyang mga alaala sa masasayang pangyayari sa kanyang buhay na ang abuela ang kanyang kasama. Mga masasayang alaala na hindi na maaaring maulit pa dahil wala na si Criselda. Umigting ang panga ni Max. There are still too many things he could have told his grandmother. Ni hindi man lang siya nakapagpasalamat dito sa mga ginawa nitong sakripisyo sa pagpapalaki nito sa kanya. Ni hindi man lang niya nasabi ulit kung gaano niya ito kamahal. At handa siyang gawin ng lahat, maisalba lang ang GDC sa kanilang mga kaaway. Too many things, too many words, and yet, no more opportunity for him to redeem himself. Sir? Muling pukaw ni Ella sa kanya. Muling nagbuga ng hingang binata. Inirolyo hanggang sa siko ang puting long sleeve polo nito bago tuluyang pumihit patungo sa lift na nakaabang. Tahimik na sumunod si Ella sa amo. Habang nasa lift, ay napansin ni Max ang pasulyap-sulyap sa kanya ng assistant. Bagay na labis na ikinakairata ng binata sa tuwing ginagawa nito. May sasabihin ka ba, Ella? Ani Max, may bahid ng iritasyon ng tinig. Ang mga mata nasa floor counter. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ngayon din. Kumurap-kurap si Ella. Sandaling nag-alinlangan bago. Sir, patay na po si Nurse Lucy. Balita ng assistant. Agad na napabaling si Max sa assistant. Kailan pa? Kagabi, sir. Just an hour or so after Doña Criselda died. She was shot in front of the hospital. Umigting ang panga ni Max. Kumuyom ang mga kamay. Last night, he wanted to rule out na may foul play sa pagkamatay ng kanyang abuela. Subalit ngayong nalaman niyang wala na si Nurse Lucy, parang nagbago na ang kanyang isip. Nurse Lucy turned out to be spy of Thomas nang magpaimbestiga siya. Ito rin ang nag-leak ng impormasyon sa tiyuhin tungkol sa lihim nilang pagpapakasal ni Demi. Kaya naman ganoon na lamang ang pasasalamat ng binata nang ang abuela na mismo nag-alis sa trabaho sa nurse. And now, he can't stop thinking about the possibility that Thomas is already eliminating witnesses to his crimes. May balita na ba tayo kay Jet? Hindi pa ba siya nahahanap? Tanong ng binata. Umiling si Ella. Wala pang balita ang mga pulis, sir. Gusto niyo po bang mag-follow up ako ngayon? Pwede po kong tumawag at… No need for that. I think the authorities will call us immediately kung may lead na sila tungkol sa kinaroroonan ni Jet. For now,
Get me a background check for Nurse Lucy. Ipacheck mo rin kay Jericho kung saan siya nagpunta kahapon bago siya nabaril. Because from how I see it, the Umas plans to resurface dahil wala nang bisa ang mga kasong na isang palaban sa kanya. Dahil wala na si Lola. With that, tell the authorities that I'm accepting their offer to investigate Lola's death. Anang binata bago ibinalik ang tingin sa floor counter. He knew he should be grieving, but his animus won't stop until they strip him off of everything he has. And so he must keep his guard up at all times. Maya-maya pa, bumukas na ang pinto ng elevator at nagpatiunang humakbang palabas si Max. Nagkumahog naman na sumunod si Ella sa boss. Sir, may isa pa po. Si Miss Demi po. Gusto po kayong kausapin. Alanganing sabi ng assistant. Natigilan si Max. Umigting ang panga. Hindi maalis sa isip ng binata na magkasama sina Demi at Christoph habang naghihingalo ang kanyang abuela. He trusted her with his grandmother. Subalit umalis ito at nakipagkita kay Christoph. He felt betrayed once again. Marahang ipinilig ni Max ang kanyang ulo. No, I don't want to talk to her just yet. Tell her that. Pero sir, tell the authorities to include Demi and Christoph too sa mga iimbestigan sa pagkawala ni Lola. Who knows, baka pakawala rin sila ni Thomas at kasama sa pagpapaikot sa akin. Agad na nagitla si Ella. Sir, don't you think that's too harsh? And nothing is too harsh when it comes to justice, Ella. Remember that. Mabilis na putol ni Max sa assistant. Bago tuluyang naglakad palabas ng building, diretso sa naghihintay na sasakyan sa labas. Agad na dumiretso ang binata sa Memorial Garden kung saan nakaburol ang mga labi ni Doña Criselda. Datnan ni Max doon ang ibang malalapit na kaibigan ng pamilya. Kasama na sina Doña Cora at Leticia na agad yumakap sa kanya. Nakikiramay ako, Max. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo si Lola Criselda. Anang kaibigan bago siya pinakawalan. Salamat. Tipid na sagot ni Max bago nagtungo sa casket kung saan nakahimlay ang labi ng namayapang abuela. Hindi nagtagal ang binata roon. Agad din nagtungo si Max sa kitchen area kung saan abala ang mga tauhan sa paghahanda ng snacks para sa mga bisita. Hindi sana magtatagal ang binata roon, subalit namataan niya si Demi na tumutulong sa paghahanda. Agad niya itong nilapitan, hinaklit ang braso bago dinala sa isang sulok. Max? Ani Demi, malakas ang pagtahip ng dibdib nang makitang naroon pa rin ang galit sa mga mata ng asawa. What are you doing here? Maigting ang panga na tanong ng binata. Kagaya rin ng iba, Max. Gusto kong makita si Lola. Stop calling her Lola. Nanginig na si Demi. Kinagat ang pang-ibabang labi. Get out, Demi. Ayaw kitang makita rito. Ani Max. Napasinghap na si Demi. Nataranta. Max, please. May kailangan kang malaman. Mag-usap tayo ng maayos. Please. Get the heck out. Kung ano man ay pakikiusap mo, hindi ako interesado. Singhal ni Max kay Demi. Natigilan ang naghahandang taga-silbi. Tumingin sa kanila. Si Demi naman ay biglang nanliit sa ginawa ng asawa. Kaya imbis na ipilit ang kanyang sarili, umalis na lang siya. Umaasang sa mga susunod na araw, makakausap niya na ng mas maayos ang asawa. Ano ang mangyayari ngayong tuluyan ng nabulag ng maling akala si Max? At maging si Demi ay pinag-iisipan na niya ng masama. Ano ang gagawin ni Demi kapag nalamang pati siya ay pinagdududahan ng sarili niyang asawa? Magawa pa kaya niyang masabi kay Max ang kalagayan niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.